Binigyan diin sa isinagawang pagdinig sa Kamara ang kahalagahan ng pagpigil sa pagkalat ng fake news sa bansa na anilay hindi lang nakasisira ngunit banta sa publiko. Si Jap Regala para sa Detalye Live. Jap? Princess, sinusulong ng mga mambabatas ang mga panukalang batas na may layong labanan at parusahan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon online. Sa pagdinig ng komite na dinaluhan ng ilang mga ahensya tulad ng PNP, PCG, DICT at iba pa, pinag-usapan ang ilang panukalang magpaparusa sa sino mang magpapakalat ng fake news at misinformation na anilay malaking banta para sa publiko. Ayon kay House Committee on Public Information Vice Chairperson Brian Raymond Yamsuan, mainit na usapin ang pagkalat ng maling impormasyon sa social media lalo na sa panahon ngayon. We convene once again to take the next step in the fight against the spread of false information in all media platforms, particularly on social media. Commonly referred as fake news, its wanton spread has caused great damage not only to personal reputations, but also to the trust of the Filipino people on our public officials and democratic institutions. Isa sa panukalang binigyang diin ay ang House Bill No. 6314 ni Camarines Sur 5th District Representative Miguel Luis Villafuerte. Ayon kay Representative Villafuerte, malaking problema ang pagkalat ng fake news sa social media. Basado po sa survey na kinundak ng SWS, halos 70% ng mga Pilipino ang nahihirapan daw ma-distinguish kung ano ang totoo at peking balita. At basado rin po sa parehas na survey, SWS po muli, 60% admit that this is a national problem. Itinutulak ng panukalang patawa ng parusa ang sinumang magpasimula at magpakalat ng maling impormasyon online. Poprotektahan ng naturang panukala ang publiko sa mga impormasyong ipinakakalat para magdulot ng pangamba, pagkalito at panggugulo. Binanggit din niyang nasa ilalim ng konstitusyon ang gampanin ng komunikasyon at impormasyon na siyang makabubuo at makapagpapatatag ng bansa. Kaya dapat lang anyang maparusahan ang sumisira rito. Bunsod nito, binigyang diin niya ang agarang pagpasa ng panukala na poprotekta sa pambansang seguridad. Princess, matapos ang naging deliberasyon ay sumalang sa technical working group ang mga panukala para mas mahimay ng maigi. At yan ang balita dito sa Batasang Pambansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.